Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang puno ng kabutihan na kinailangang harapin ng masakit na katotohanan mula sa mga taong akala niya ay pamilya niya. Isang kwento ng pagtataksil, pagsubok at ang napakagandang pagbabalik ng tadhana. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba ako makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sinisigurado kong darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa isang maliit na baryo sa Quezon City, nakatira ang pamilya Reyes. Sina Mang Tasyo at Aling Nena ay may 3 anak. Si Carla ang panganay, si Marco ang pangalawa, at si Anthony ang bunso. Sa paningin ng iba, sila ay isang masayang pamilya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at simpleng buhay, may lihim na matagal nang bumabagabag sa puso ni Anthony. 12 taong gulang pa lamang si Anthony, pero marami na siyang natutunan sa buhay. Siya ang laging gumagawa ng gawaing bahay, ang laging naghahanda ng pagkain, at ang laging tumutulong kay Mang Tasyo at Aling Nena sa kanilang maliit na tindahan. Hindi siya nagrereklamo kahit na madalas ay binabaliwala siya ng kanyang mga kapatid. Umalis ka na dito. Hindi mo kami tunay na kapatid. Isa ka lang ampon. Wala kang karapatang tawagin kaming pamilya. May galit na tono habang nagtatapon ng mga gamit ni Anthony sa labas ng bahay si Carla. Oo nga, ang dami mong inuubos na pagkain at gamit. Hindi ka naman talaga parte ng pamilya namin. Bumalik ka na lang kung saan ka galing. Sabi naman ni Marco. Nakatayo lang si Anthony sa labas ng bahay. Basa ng ulan at luha. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Akala niya ay matatanggap siya nila magpakailanman. Akala niya ay tunay silang magkapatid. Pero ngayon, ang lahat ng akala niya ay naglaho na parang bula. Lumapit si Aling Nena kay Anthony. May luha rin sa kanyang mga mata. Gusto niyang tulungan ang bata pero mahina siya sa harap ng kanyang 2 anak na tunay na dugo at laman niya. Pasensya ka na anak. Hindi ko sila mapigilan. Ito lang ang maibigay ko sa iyo ngayon. Mag-ingat ka palagi ha. Mahinang sabi ni Aling Nena at nanginginig ang kamay habang iniaabot ang maliit na supot na may damit at konting pera. Huwag po kayong mag-alala nanay. Aayusin ko po ang sarili ko. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Nanginginig ang boses na sabi ni Anthony habang tinatanggap ang supot habang nakayuko. Tumingin si Anthony sa bahay na naging tahanan niya sa loob ng 10 taon. Gusto pa sana niyang manatili. Pero alam niyang wala na siyang puwang doon. Dahan-dahan siyang lumayo habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak kasabay ng kanyang mga luha. Habang naglalakad siya sa gitna ng gabi, hindi niya alam na sa malayong lugar may mag-asawang bilyonaryo na matagal na siyang hinahanap. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay simula ng pagbabalik niya sa tunay niyang tadhana. Sa kabilang dako, sa isang malaking mansyon sa Makati, nakaupo si Ginoong Rodrigo Santillan at Ginang Elena Santillan sa harap ng malaking larawan ng isang sanggol na lalaki. Ang larawan ay may petsang 10 taon na ang nakakalipas. Rodrigo, kailan kaya natin makikita ulit ang ating anak? 10 taon na ang nakalipas mula noong nawala siya. Sana iligtas siya at masaya. Sabi ni Ginang Elena. Huwag kang mawala ng pag-asa, Elena. Naniniwala akong darating ang araw na magkikita tayo ulit. Ang ating anak ay buhay at malakas. Alam ko iyon. Sabi naman ni Ginoong Rodrigo habang hawak ang kamay ng asawa niyang si Ginang Elena. Hindi alam na mag-asawa na ang batang hinahanap nila ay kasalukuyang naglalakad sa gitna ng ulan. Iniwan ng mga taong akala niya ay pamilya niya. Ang tadhana ay naghahanda ng malaking sorpresa para sa kanilang lahat. Ilang araw ang lumipas mula nung itinakwil si Anthony. Naglalakad pa rin siya sa mga kalsada, walang tiyak na patutunguhan. Ang konting perang ibinigay ni Aling Nena
ay halos naubos na. Kaya kinakailangan niyang maghanap ng paraan para makakain at makahanap ng matutuluyan. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke, nakita niya si Aling Lita, isang matandang babae na may maliit na tindahan ng prutas. Nakita ni Aling Lita na pagod na si Anthony. May dumi sa mukha at damit at mukhang gutom na gutom na. Anak, bakit ka mag-isa dito? Mukhang gutom ka na. Halika rito. Meron akong tinapay at tubig. Sabi ni Aling Lita sa malumanay na tono. Maraming salamat po, Lola. Pero wala po akong pambayad. Huwag mong isipin iyan. Ang mahalaga ay makakain ka. Halika rito. Umupo ka muna. Umupo si Anthony sa tabi ng tindahan ni Aling Lita at kinain ang tinapay na ibinigay nito. Habang kumakain, ikinuwento niya kay Aling Lita ang lahat ng nangyari sa kanya. Kung paano siya itinakwil ng mga kapatid niya, kung paano siya iniwan sa gitna ng ulan, at kung paano siya naglalakad mag-isa sa mga kalsada. Nakikinig lang si Aling Lita at may awa sa kanyang puso. Alam niyang mabait na bata si Anthony at ayaw niyang hayaan siyang mag-isa sa mundo. Alam mo anak, hindi mo kasalanan ang mga nangyari. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o laman, kundi sa pagmamahal at pagtanggap. Kung ang mga kapatid mo ay hindi kayang tanggapin ka, hindi iyon dahil sa iyo, kundi dahil sa kanilang sariling kahinaan. Pero Lola, akala ko'y silang pamilya ko. Akala ko'y mahal nila ako. May mga tao na darating sa buhay natin para magturo ng leksyon at may mga tao na darating para manatili. Siguro ay dumaan sila sa buhay mo para matuto kang maging matatag at mabait. At siguro ay malapit na dumating ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Nagpasya si Aling Lita na tulungan si Anthony. Hinayaan niya itong tumira sa maliit na silid sa likod ng kanyang tindahan at binigyan siya ng trabaho bilang katulong sa tindahan. Kahit maliit lang ang kita, masaya si Anthony dahil mayroon na siyang matutuluyan at mayroon na siyang ginagawa. Sa kabilang dako, ang pamilya Santillan ay hindi tumitigil sa paghahanap sa kanilang nawawalang anak. Nagpatulong na sila sa mga pulis, sa mga pribadong investigador at nagpakalat na sila ng mga larawan sa buong bansa. Pero hanggang ngayon ay wala pa silang natatanggap na magandang balita. Isang araw, habang naghahanap ng impormasyon ng abogado ng pamilya na si Atty. Reyes, nakatuklas siya ng isang mahalagang bakas. Nakita niya ang isang lumang ulat mula sa isang ospital sa Quezon City na nagsasabing may isang sanggol na lalaki na inilagay sa pag-aalaga ng isang pamilya sa baryo na pinangangasiwaan ni Mang Tasyo at Aling Nena. Ginoong Santillan, meron na akong mahalagang impormasyon. Mukhang nahanap ko na kung saan dinala ang inyong anak matapos siyang mawala. Sabi ni Atty. Reyes. Talaga ba, Atty. Reyes? Saan siya? Tanong ni Ginoong Santillan. Sa isang baryo sa Quezon City. Kailangan nating pumunta doon agad para alamin ang katotohanan. Agad na naganda ang pamilya Santillan para pumunta sa Quezon City. Hindi nila alam na ang paglalakbay na iyon ay magdadala sa kanila ng mas malapit sa kanilang nawawalang anak. Pagdating ng pamilya Santillan at ni Atty. Reyes sa baryo sa Quezon City, agad silang pumunta sa bahay ni Mang Tasyo at Aling Nena. Nakita nila si Carla at Marco na nakaupo sa harap ng bahay. Nagkukwentuhan. Magandang araw sa inyo. Hinahanap namin si Mang Tasyo at Aling Nena. Andyan ba sila? Tanong ni Ginoong Santillan kina Carla at Marco. Dahil doon ay tumayo si Carla. Tinitingnan ng pamilya Santillan mula ulo hanggang paa. Nakikita na mayaman ang mga ito. Nasa loob sila. Bakit nyo sila hinahanap? Kami mula sa abogado ng pamilya Santillan. Meron kaming ilang tanong tungkol sa isang batang lalaki
na inilagay sa pag-aalaga nila 10 taon na ang nakakalipas. Sabi ni Atty. Reyes. Ah, yung si Anthony ba? Hindi na siya dito. Wala na siya dito. Itinakwila namin siya dahil isa lang siyang ampon. Hindi namin kailangan ng taong hindi parte ng pamilya namin. Sabi ni Marco. Dahil doon inagulat si Ginang Elena at nalungkot ang muka. Nanginginig ang boses. Itinakwil niyo siya. Saan siya pumunta? Hindi namin alam. Umalis na siya ilang araw na nakakalipas. Hindi namin alam kung saan siya naroroon. Lumabas si Mang Tasyo at Aling Nena mula sa bahay. Narinig nila ang usapan. Nakita nila ang pamilya Santillan at agad nilang naintindihan kung sino ang mga ito. Pasensya na po, Ginang Santillan. Hindi ko na protektahan ang inyong anak. Gusto ko sana siyang panatilihin dito, pero hindi ko mapigilan ang mga anak ko. Sabi ni Aling Nena. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam kong ginawa mo ang lahat para sa kanya. Salamat sa pag-aalaga sa kanya sa loob ng 10 taon. Sabi naman ni Ginang Elena Santillan. Narinig ko na siya. Nagtatrabaho sa tindahan ng prutas ni Aling Lita sa palengke. Pumunta kayo doon. Sigurado ako makikita niyo siya doon. Sabi ni Mang Tasyo. Agad na pumunta ang pamilya Santillan at si Atty. Reyes sa palengke. Habang naglalakad sila sa mga daanan, tinitingnan nila ang bawat tindahan. Naghahanap ng tindahan ni Aling Lita. Sa kabilang dako, si Anthony ay abala sa pag-aayos ng mga prutas sa tindahan ni Aling Lita. Masaya siyang nagtatrabaho. Kahit na minsan ay naaalala niya ang mga nangyari sa kanya. Pero dahil sa kabutihan ni Aling Lita, natututo na siyang maging masaya ulit. Anak, magpahinga ka muna. Kain ka muna ng prutas. Sabi ni Aling Lita kay Anthony. Salamat po, Lola. Napakabuti niyo po sa akin. Sabi naman ni Anthony. Habang masayang kumakain ng saging si Anthony, biglang may dumating na mag-asawa at isang lalaking nakasuot ng formal na damit. Nakatingin sila na maigi kay Anthony. Parang hindi makapaniwala sa nakikita nila. Ang mga mata ni Ginang Elena ay puno ng luha. Habang si Ginoong Rodrigo naman ay nanginginig ang mga kamay sa sobrang damdamin. Dahan-dahang lumapit si Ginang Elena kay Anthony. Parang takot na baka mawala ang bata kung masyado siyang mabilis kumilos. Anak, ikaw ba talaga? Tanong ni Ginang Elena. Dahil doon ay nagtataka ang mukha ni Anthony. Lumayo siya ng kaunti kay Ginang Elena. Po, kilala niyo po ba ako? Pasensya na po, pero hindi ko po kayo kilala. Lumapit naman si Ginoong Rodrigo nang may ngiti sa mukha kahit naiyak na. Patawarin mo kami kung bigla kaming lumapit. Kami ang iyong tunay na mga magulang. 10 taon na kami naghahanap sa iyo mula nung nawala ka sa amin nung ikaw ay sanggol pa lamang. Tunay na mga magulang ko? Pero sabi ni na Carla at Marco, isa lang akong ampon. Hindi ko akalain na mayroon talaga akong tunay na pamilya. Paano niyo po nasabi yun? Dahil sa nangyayari ay hindi na napigilan ni Aling Lita na lumapit sa kanila. Totoo po bang sinasabi niyo? Paano niyo po malalaman na siyang inyong nawawalang anak? Tanong ni Aling Lita. Lumapit naman si Atty. Reyes at ipinakita mga dokumento at larawan. Bukod sa mga ulat mula sa ospital at baryo, mayroon ding espesyal na palatandaan si Anthony na katulad ng inilarawan ni Ginoong at Ginang Santillan. Isang hugis bituin na marka sa likod ng kanyang kaliwang tenga. Dahan-dahang inilipat ni Anthony ang buhok sa likod ng kanyang kaliwang tenga at doon nakita nila ang malinaw na hugis bituin na marka. Agad na niyakap siya ni Ginang Elena ng maigpit. Parang ayaw na niyang bitawan pa ito kailanman. Pasensya ka na anak. Pasensya ka na. Kung matagal kaming dumating, hindi na kita hayaang mawala pa ulit. Umiiyak na sabi ni Ginang Elena. Akala ko po wala akong pamilya. Akala ko po hindi ako karapat dapat malin. Pero salamat po.
Salamat po dahil hinanap niyo ako. Sa sandaling iyon, alam na nilang hindi na kailangan pang maghintay. Ang tadhana ay sa wakas ay pinagtagpo na sila muli. Ngunit alam din nilang hindi pa tapos ang kwento dahil marami pang kailangang harapin at ayusin. Pagkatapos ng masayang pagtatagpo, dinala ng pamilya Santillan si Anthony at si Aling Lita sa kanilang malaking mansyon sa Makati. Gusto nilang pasalamatan si Aling Lita sa kabutihang ipinakita nito kay Anthony at inalok nila itong manatili doon o kung mayroon man itong kailangan. Ngunit si Aling Lita ay mapagpakumbaba lang ng umiti at sinabing masaya na siya na nakita na ni Anthony ang kanyang tunay na pamilya. Habang nasa mansyon, isinagawa nila ang pagsusuri ng DNA para sigurado na ang lahat. At tulad ng inaasahan, ang resulta ay nagpatunay na si Anthony ay tunay na anak ni Ginoong at Ginang Santillan. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at nakarating din ito sa baryo kung saan nakatira sina Carla at Marco. Nang marinig ni Carla at Marco na ang batang itinakwil nila ay ang nawawalang anak ng isang bilyonaryong pamilya, labis silang nagulat at nagsisisi. Hindi nila akalain na ang batang tinuring nilang pabigat ay ang taong mayaman at makapangyarihan pala. Agad silang nagpasya na pumunta sa mansyon ng mga Santillan para humingi ng tawad at baka sakaling tanggapin pa sila ni Anthony. Pagdating nila sa mansyon, nakita nila si Anthony na nakasuot ng malinis at magandang damit. Nakikipagkwentuhan ng masaya sa kanyang mga magulang. Nahihiya silang lumapit pero pinilit pa rin nilang gawin ito. Anthony, patawarin mo kami. Hindi namin alam na ikaw ang anak ng mga Santillan. Kung alam lang namin, hindi ka namin itataboy at itatago sana namin sa bahay lamang ikaw. Nakayuko at mahihiya sa mukha na sabi ni Carla. Oo nga Anthony, patawarin mo kami. Maaari ba kami manatili dito kasama mo? Sigurado ako magiging masaya tayo na magkasama muli. Sabi naman ni Marco. Si Anthony naman ay tumingin sa kanila ng kalmado. Walang galit sa muka, pero may tiyaga. Ate Carla, Kuya Marco, hindi ko kayo itinatanggi at handa akong patawarin kayo. Pero ang tunay na pamilya ay hindi nakabatay sa yaman o kapangyarihan. Nung ako'y walang-wala at nangangailangan ng tulong, itinaboy niyo ako. Pero si Aling Lita, na hindi ko naman kaano-ano, ay tinanggap at inlagaan ako. Lumapit si Ginoong Rodrigo kay Anthony. Sumusuporta sa sinasabi nito. Tama ang sinasabi ng anak ko. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang yaman, kundi sa kanyang kabutihan at puso. Kung talagang nagsisisi kayo, ipakita nyo ito sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong sarili, hindi dahil gusto nyo makinabang. Naintindihan ni Carla at Marco ang sinabi nila at labis silang nahiya. Nangako silang magbabago na sila at hindi na muling uusgahan ang sinuman batay sa kanilang kalagayan. Bagamat hindi sila pinayagang manatili sa mansyon, binigyan sila ni Anthony ng sapat na tulong para makapagsimula ulit ng maayos na buhay bilang tanda ng kanyang pagpapatawad. Ilang buwan na ang lumipas mula nung muling nagkita si Anthony at ang kanyang tunay na pamilya. Maraming pagbabago ang nangyari sa buhay ni Anthony. Mula sa isang batang itinakwil at walang-wala, ngayon ay siya na ang tagapagmana ng malaking kayamanan at negosyo ng pamilya Santillan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagbago ang kanyang mabuting puso at mapagpakumbabang ugali. Hindi niya kinalimutan ang mga taong tumulong sa kanya nung siya ay nasa mahirap na kalagayan. Bawat linggo'y binibisita niya si Aling Lita sa palengke at binigyan niya ito ng malaking tindahan at tahanan para hindi na ito kailangan magtrabaho ng sobra. Binibigyan din niya ng tulong ang mga mahihirap na tao sa baryo at nagtatag siya ng isang pundasyon para matulungan ang mga batang nangangailangan ng tulong at pagmamahal. Sina Carla at Marco ay talagang nagbago na rin. Hindi na sila ang mga taong mapangusga at mapagmataas. Ngayon ay tumutulong na rin sila sa mga gawain ng pundasyon ni Anthony at nagtatrabaho sila ng tapat at masipag para makapag-ambag sa lipunan.
Bagamat hindi na sila kasing lapit ni Anthony tulad noong sila ay bata pa lamang, mayroon na silang maayos at magalang na relasyon sa isa't isa. Isang araw, habang nakaupo si Anthony sa hardin ng kanilang mansyon kasama ang kanyang mga magulang at si Aling Lita, tiningnan niya ang malawak na tanawin at napangiti siya. Naisip niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Ang sakit na naramdaman noong siya ay tinakwil, ang pag-asa na natagpuan niya kay Aling Lita at ang masayang pagbabalik sa kanyang tunay na pamilya. Akala ko noon, ang yaman at kapangyarihan ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Pero ngayon, alam ko na ang tunay na mahalaga ay ang pagmamahal, pagtanggap at pagkalinga ng mga taong nasa paligid natin. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo o laman, kundi tungkol sa mga taong handang tumulong at manatili sa tabi mo kahit anong mangyari. Sabi ni Anthony. Tama ka anak. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon. At iyan ang mayroon tayo ngayon. Nakangiting sabi naman ni Ginang Elena. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagtuturo sa atin ng mga leksyon. At sa uli, lahat ng hirap at pagsubok ay magkakaroon ng magandang wakas kung mananatili tayong mabuti at matatag. Sabi naman ni Aling Lita. Lumipas ang 6 na buwan mula nang magkaroon ng masayang pagtatapos ang kwento ni Anthony. Sa loob ng panahong iyon, hindi lang ang buhay ni Anthony ang nagbago, kundi pati na rin ang buhay ng mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang dating malungkot at mag-isa na bata ay ngayon ay napapaligiran ng pagmamahal at ginagamit niya ang kanyang kapalaran para magdala ng liwanag sa iba. Dumating ang araw ng 13 kaarawan ni Anthony. Ito ang unang beses na ipagdiriwang niya ito kasama ang kanyang tunay na mga magulang. At gustong gusto ni na Ginoong at Ginang Santillan na gawin tong espesyal para sa kanilang anak. Ngunit may isang kahilingan si Anthony na hindi matanggihan. Gusto niyang imbitahan ang lahat na naging bahagi ng kanyang buhay. Mula kay Aling Lita, kina Mang Tasyo at Aling Nena, hanggang kina Carla at Marco. Sa malawak na hardin ng mansyon, puno ng mga palamuti at masasarap na pagkain. Maraming bisita ang dumating, mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya Santillan, pati na rin ang mga tao mula sa baryo at palengke na nakakakilala kay Anthony. Anak, napakasaya ko na makita kang ganito kasaya. 10 taon na akong nangarap na magkaroon ng pagkakataon na ipagdiwang ang iyong kaarawan ng ganito. At ngayon ay natupad na ang aking pangarap, sabi ni Ginang Elena. Salamat nanay, pero ang pinakamasarap na bahagi nito ay ang makita ang lahat ng taong mahalaga sa akin na nandito ngayon, sabi ni Anthony. Sa gitna ng kasiyahan, dumating sina Carla at Marco. Hindi na sila nakasuot na magagarang damit o nakataas ang noo tulad ng dati. Ngayon ay nakasuot sila ng simpleng damit na may logo ng pundasyon na itinatag ni Anthony. Lumapit sila kay Anthony na may paggalang at hiya pa rin ng kaunti. Anthony, maligayang kaarawan. Alam naming maliit lang ito kumpara sa mga natatanggap mo. Pero galing ito sa amin at sa sarili naming pinaghirapan. Sabi ni Carla habang inaabot ang isang maliit na regalo at nakayuko ng bagya. Sumang-ayon naman si Marco at may sinseridad sa boses. Oo, nagtabi kami ng bahagi ng sweldo namin mula sa pundasyon para makabili nito. Gusto naming ipakita na nagsisikap kami magbago. Tinanggap ni Anthony ang regalo ng may ngiti. Binuksan ito at nakita ang isang simpleng kwintas na may hugis bituin. Kapareho ng marka sa likod ng kanyang tenga. Salamat Ate Carla, Kuya Marco. Napakaganda nito. Ang pinakamahalaga ay hindi ang presyo ng regalo, kundi ang sinseridad na kasama nito. Nakikita ko ng pagbabago sa inyo at masaya ako para sa inyo. Habang nagkukwentuhan sila, lumapit si Aling Lita na may dalang malaking bilao ng kakanin. Kasama rin niya sina Mang Tasyo at Aling Nena na puno ng pasasalamat ang muka. Huwag niyong kalilimutan ang mga simpleng pagkain na nakasanayan ni Anthony nung siya ay kasama ko pa.
Alam ko, sanay na kayo sa mga magagarang pagkain dito. Pero ito ang paborito ni Anthony, puto at kontsinta. Nagawa ko mismo. Sabi ni Aling Lita. Oo nga po, ito pa rin ang pinakamasarap na pagkain para sa akin. Walang katumbas ang pagmamahal na inilagay niyo sa paggawa nito, Lola Lita. Sabi ni Anthony. Sa gitna ng kasiyahan, may isang insidente na nagpakita kung gaano kalaki ang puso ni Anthony. Habang naglalakad siya sa gilid ng bakuran, nakakita siya ng isang batang lalaki na nakaupo mag-isa sa sulok. Umiiyak. Lumapit siya agad dito. Kaibigan, bakit ka umiiyak? Hindi ka ba masaya sa kasiyahan? Tanong ni Anthony sa bata. Pasensya na po. Ako po si Leo. Kasama ko po ang aking nanay na nagtatrabaho dito bilang tagalinis. Gusto ko po sanang lumapit at makisaya. Pero natatakot po ako dahil hindi ako kasing yaman o kasing ganda ng mga bisita ninyo. Sabi ng batang lalaki. Ngumiti naman si Anthony at tinawakan ang kamay ni Leo. Alam mo Leo, noong nakaraan, nariyan din ako sa kalagayan mo. Akala ko noon na hindi ako karapat-dapat makisaya o tanggapin dahil wala akong yaman at pamilya. Pero natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kanyang suot o mayroon, kundi sa kanyang mabuting puso. Halika, sumama ka sa akin. Ipapakilala kita sa iba. Hinawakan ni Anthony ang kamay ni Leo at dinala ito sa gitna ng kasiyahan. Ipinakilala niya ito sa kanyang mga magulang, kay Aling Lita at sa iba pa. At dahil sa kabutihan ni Anthony, agad na tinanggap si Leo ng lahat. Mula noon, naging magkaibigan na silang dalawa. At tinulungan ni Anthony si Leo na makapag-aral at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Habang papalubog na ang araw, nagtipon ang lahat sa harap ng malaking cake ni Anthony. Bago siya pumutok ng kandila, tumingin siya sa lahat ng taong nasa paligid niya. Mga taong naging bahagi ng kanyang hirap at tagumpay. Bago ko umihip ng kandila, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Sa mga taong tinanggap ako nung ako'y walang-wala. Sa mga taong nagturo sa akin na maging matatag. At sa mga taong nagbigay sa akin ng pagmamahal na hindi ko akalain ay magkakaroon ako. Ang kwento ko ay hindi lang tungkol sa pagiging anak ng isang bilyonaryo, kundi tungkol sa pagtuklas na ang tunay na yaman ay ang pagmamahal at kabutihan na ibinibigay natin sa isa't isa. Sana ay maging inspirasyon ito sa inyo na huwag sumuko kahit gaano pa kahirap ang buhay, dahil darating ang araw na ang lahat ng hirap ay magiging tagumpay. Sabi ni Anthony habang nagsasalita sa entablado at may emosyon ng boses. Sa uli, hinipa ni Anthony ang kandila at sumabog ang paligid sa palakpakan at tawanan. Ang liwanag mula sa kandila ay sumasalamin sa liwanag na dala ni Anthony sa buhay ng maraming tao. At habang patuloy ang buhay, alam ng lahat na ang kwento ni Anthony ay patuloy na magdadala ng pag-asa, pagmamahal at pagpapala sa sino mang makakakilala sa kanya. At iyan ang patunay na ang kabutihan ng puso ay laging mananaig sa lahat. At ang mga taong nananatiling mabuti at tapat ay laging makakahanap ng kanilang tunay na tadhana. Ang kwento ni Anthony ay nagsisilbing paalala sa atin na huwag huhusgahan ng sino man batay sa kanilang panlabas na anyo o kalagayan. Ang bawat isa ay may sariling kwento at halaga. At hindi natin alam kung anong magandang kapalaran ang naghihintay sa atin sa inaharap. Sana ay magdala ito ng inspirasyon at pag-asa sa inyo. At tulad ng sinabi ko sa simula, naniniwala akong ang kabutihan at pagpapatawad ay magdadala ng napakalaking biyaya sa inyong buhay. Muli, ako po si Tamoxki TV. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang kwentong ito para updated kayo sa mga susunod pa nating maraming mga video. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.